Lisensya ni Apollo Kibuloy para magmay-ari ng baril, pinawalang bisa na ng Philippine National Police. Dalawang SUV na sangkot sa shabu sa Alitagtag, negatibo sa drug residue, mga may-ari ng sasakyan, kilala na. Pagtalakay sa posibleng Visiting Forces Agreement sa pagitan ng Pilipinas at France, isasagawa sa Mayo. Komunikasyon at pagsunod sa instructions sa panahon ng sakuna, binigyang diin sa UNTV Rescue Jamboree. Magandang hapon Pilipinas at sa buong mundo. Una sa mga balita. Pinawalang bisa na ng Philippine National Police ang license to own and possess firearms ni Kingdom of Jesus Christ leader Apollo Kibuloy. Ito'y matapos katigan ni Philippine National Police Chief Police General Romel Francisco Marbil ang rekomendasyon ng Firearms and Explosives Office na i-revoke ang LTOP ng religious leader. Kasamang inalisan ng lisensya para magmay-ari ng baril ang isa sa mga co-accused nito. Ito ang balita ni Lea Ilagan. Wherefore, for foregoing considered, the license to own and possess firearms and firearms registration of Apollo Carion Kibuloy are hereby revoked immediately. Further, the next of kin, nearest relative or legal representative of Apollo C. Kibuloy or any other person is directed to deliver the same, the firearm shall be confiscated for proper disposition. Tinanggalan na ng pribilehiyo ng Philippine National Police si Kingdom of Jesus Christ leader Apollo Kibuloy at co-accused na si Ingrid Canada na magmay-ari ng baril. Ito'y matapos na pirmahan ni PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil ang 3 pahinang rekomendasyon ng Firearms and Explosives Office kaugnay sa revocation ng license to own and possess firearms at registration ng 19 na baril ni Kibuloy. Ganon din ang LTOP ng co-accused nito na si Ingrid Canada. Ayon kay PNP Public Information Office Chief Police Colonel Jean Fajardo, naging basihan ng revocation ang mga kinakaharap na kaso ni Kibuloy at Canada. Ang naging basihan po nito po ma'am ay yung pong Section 4G ng Republic Act 10591 na mas nakasaad po doon na ang section po na yon ay nagsasaad ng mga qualification po at mga requisite para ang isang individual po ay mabigyan po ng pribileyo na may-ari at mag-possess po ng firearms at magparehistro po ng baril. At malinaw po doon sa Section 4G po, nakalagay po doon na ang sinumang akusado sa isang kaso na ang imposable penalty po ay mahigit 2 taon ay hindi po pinapayagan na magkaroon po ng pag-aari at magparehistro po ng baril. Kaugnay nito, binibigyan lamang ng 6 na buwan ng PNP si Kibuloy, abogado nito at kaanak na isurrender sa PNP ang naturang mga armas. Sakali ani ang hindi ma-turn over sa pulisya ang naturang mga armas, maaari na itong maging subject ng police operation. Kung hindi po nila ito maibabalik po dahil considered loose firearms na rin po ito na category because na-cancel na po, na-revoke na po yung registration at saka license to own and possess firearms, meaning ito po ay mga considered na po na unregistered firearms under the purview of definition po ng loose firearms. So pag hindi po nila ito isinole at nakita po ito sa possession po ng sino man ay maaari po silang maharap sa kaso for illegal possession of firearms. Pinag-aaralan naman ang kampo ni Kibuloy ang pagkahain ng motion for reconsideration. We might perhaps file a motion for reconsideration or other remedies that are available to us. Yun lang po. Kasi hindi ko naman po nakikita yung mga baril na yan, boss. Hindi ko nga alam kung saan na yan eh. Oo, kasi hindi kami nakikita naman ni Pastor. They have the right to file an MR at tinanong po natin yan kanina sa mga abogado, but pending resolution of their MR po ay mananatili pong revoke po yung kanilang LTOP at firearms registration. Si Kibuloy ay may kinakaharap na mga kasong child at sexual abuse at qualified human trafficking, habang kasong child abuse naman ang kinakaharap ni Canada. Lea Ilagan, UNTV News and Rescue.
Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Wala pang desisyon ng Korte Suprema sa hiling ng Department of Justice na ilipat mula sa Davao papuntang Pasig City ang kasong sexual abuse of minor ni Apollo Kibuloy. Ayon kay Supreme Court spokesperson Attorney Camille Ting, wala pang natanggap si Chief Justice Alexander Hesmundo na rekomendasyon mula sa Office of the Court Administration o OCA hinggil dito. Una nang hiniling ng DOJ na ilipat sa Pasig City ang kaso ni Kibuloy kung saan nakabinbi ng isa pang kasong qualified human trafficking laban sa religious leader. Inirekomenda ng Department of Justice ang pagsasampa ng kasong libelo laban kay Manibela President Mar Valbuena. Nag-ugat ito sa kanyang akusasyon na sangkot umano sa korupsyon sa Land Transportation and Franchising Regulatory Board si DOTR Secretary Jaime Bautista. Base sa resolusyon ng DOJ na inaprobahan ni Prosecutor General Benedicto Malcontento na kapag establish sila ng probable cause para sa pagsasampa ng 2 counts ng violation of the Revised Penal Code in relation to Cyber Prevention Act laban sa transport leader. Ngunit kasabay nito ay na-dismiss naman ng ang reklamong grave threat. Ipinagdiriwang ngayong buwan ng Abril ang Month of the Planet Earth. Kasabay nito ay ang pagpapaigting ng Department of Environment and Natural Resources o DENR sa mga programa upang solusyonan ang problema sa single plastic pollution. Kaya naman bilang pagsuporta sa kampanyang Planet vs. Plastics, nagsagawa ng simultaneous coastal and waterways cleanup drive sa iba't ibang lugar ang UNTV Ocean Care Initiative. Ito ang balita ni Gladys Towabi. Nakumpleto na ang konstruksyon ng bago at modernong Batangas Passenger Terminal Building. Mismong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang nag-inspeksyon sa itinuturing na pinakamalaking port terminal sa bansa. Ito ang balita ni Nel Mariboho. Tiyak ako na hindi lang maginhawang paglalakbay ang hatid nito, pero mas maraming manlalakbay ang mahihikayat na bumiyahe dahil sa modernong pasilidad tulad na ito. Kumpiyansa si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na magdudulot ng positibong resulta ang pagbubukas ng modernong Batangas Port Passenger Terminal na itinuturing na pinakamalaking port passenger terminal sa bansa. Naniniwala si Pangulong Marcos na malaki ang maitutulong ng bagong passenger terminal upang lumakas ang turismo at makatulong sa ekonomiya ng mga rehiyon. Today's activity not only is a reaffirmation of the importance of this port, Batangas, but as a vote of confidence in the promising and positive future of the entire Calabarzon, Mimaropa, and Bicol regions. Dahil sa nakumpleto na ang konstruksyon ng Batangas Passenger Terminal, mula 2,500 ay tumaas na sa 8,000 ang passenger capacity nito. Mas malaki, mas maginhawa para sa mga pasahero dahil bukod sa air condition ay kumpleto ang pasilidad dito. Sa loob ng terminal ay may libreng charging station, water refilling station, malinis na palikuran at breastfeeding station at nursing room. May mga commercial food establishments rin sa terminal. Para sa seguridad ng mga pasahero, may x-ray machine, may umiikot na port police at walk-through detectors. Bagay na ikinatuwa ng mga pasahero. Maganda po, air condition, then malawak ang ng upuan. Maganda po ang very convenient po ang pier natin ngayon. Nauna po talagang pahirapan. Kasi nga nung araw, walang aircon. Mas okay siya, mas maganda, mas malawak kasi lagi rin ako nagta-travel from Jongan to Manila, from our province, Romblon. Mas okay po siya ngayon kasi mas malamig, lalo na mainit ngayon. Ayon kay Pangulong Marcos, malaki ang maitutulong ng mas malaking terminal na ito sa Batangas upang mapaluwag ang mga pantalan sa Maynila. True enough, maximizing the port of Batangas helps in decongesting our Manila ports, causing the dispersal of economic activities to places more than capable of housing entrepreneurial and industrial boom. Ang Phase 1 ng Batangas Terminal ay nakumpleto noong 2022 at ang konstruksyon naman ng Phase 2 ay natapos nito lamang first quarter ng 2024.
Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Sentro sa humanitarian civic activities at pagsasanay sa mga makabagong kagamitan ang balikatan exercises ngayong taon. Kaugnay nito, patuloy ngayon ang ikalawang araw ng Multilateral Maritime Exercise o Joint SEAL sa pagitan ng Pilipinas, US at French Navy sa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Ito ang balita ni Jed Neresina. This Balikatan showcases highlight mostly on the humanitarian civic activities. At the same time, it also highlights our training with them, with our new equipment. Not only highlights our defense collaboration, but also provide a better interaction. Humanitarian civic activities at bagong mga equipment. Ito ang highlight ng balikatan exercises ngayong taon. Ayon kay Lieutenant Colonel John Paul Salgado, Public Affairs Office Assistant Chief ng Armed Forces of the Philippines, bukod nga sa matagal ng alyansa ng Estados Unidos at ng Pilipinas, sentro rin ngayong taon ang mas magandang ugnayan at iba't ibang proyekto sa mga komunidad sa bansa. Sinabi naman ni United States Marine Lieutenant Colonel Brian Black, US Balikatan Public Affairs Officers, may mga community engagement silang ginagawa na nakatutulong din sa mga komunidad dito. Where Armed Forces of the Philippines and US service members are doing things like building schools, community health centers. We're going out and doing cooperative medical engagements with the community. Paliwanag niya na nakabubuo sila ng magandang relasyon, hindi lang sa mga kasama nila sa militar kundi maging sa mga mamamayan na kanilang pinupuntahan. It's really about making a long-term investment in the relationship between the military and those local communities that we serve. And so it's great to get out there and interact with not just people in uniform, but normal everyday Filipinos. That is one of the highlights of Balikatan, for I will tell you, every single US service member. Bukod sa community engagements, kasama sa aktibidad na nakapaloob sa Balikatan ang disaster at first aid response training. One of it, ma'am, is the humanitarian and civic activities, ma'am. Because we are allowing our soldiers, both US and the Philippines, ma'am, to be in the community. So aside from building schools, we also are training them for other responses for disaster, for first response, for first aid. Mayroon ding mga bagong mga kagamitan na masusubukan ngayong Balikatan 2024. The Armed Forces is continuing to modernize. So with the advent of new equipment, we also need to learn how to use it together with our partners, and of course with the to adapt to the changes. Hindi ito ang unang pagkakataon na masusubukan ng AFP ang mga gamit, ngunit ngayong Balikatan ay mas maaaral nila ang mga ito. Dagdag pa niya na mas malaki ang sakop ng Balikatan ngayong taon kumpara sa mga nauna. Hindi lang kasi sa loob ng kampo magaganap ang mga exercises na kanilang gagawin, kundi sa parte ng Northern Luzon at Palawan din. Yes, probably because of the number of exercises. If previous years we've done the exercises inside camp, like Fort Magsaysay, in Crow Valley in Tarlac. So right now, ma'am, as you can see, the activities are spread out, Northern Luzon, around Palawan. So from the sea to the land, land to the sea, air to the ground. So different, a lot of different scenarios. Bukod sa puwersa ng US at Pilipinas, lalahok din ng mga sundalo mula sa Australia at France. Sa ngayon ay nagpapatuloy ang ikalawang araw ng Multilateral Maritime Exercise o MME sa pagitan ng AFP, US Indo-Pacific Command at French Navy's Vendôme Frigate sa Palawan. Ang MME ay isang mahalagang bahagi ng Exercise Balikatan 24 kung saan ang mga sasakyang pandagat ng Pilipinas na BRP Davao del Sur at BRP Ramon Alcaraz kasama ang USS Harper's Ferry ng US Navy at Vendôme ng French Navy ay nakikibahagi sa pagpapatuloy ng Division Tactics Drill. Karagdagang highlight din ng mga aktibidad ngayon ay ang cross-deck landing at simulated medical evacuation.
Ang exercise balikatan ngayong taon ay nagpapakita ng matatag na ugnayan ng Estados Unidos at Pilipinas, gayon din ang lumalagong pakikipagtulungan sa ibang mga bansa gaya ng France. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Isasagawa sa May 2024 ang pagtalakay sa posibleng Visiting Forces Agreement sa pagitan ng Pilipinas at France ayon sa French Ambassador to Manila, Marie Fontaner. Samantala, nagpahayag naman ng concern ang isang makabayan bloc lawmaker sa posibilidad na dumami pa ang banyagang sundalong nakakapasok sa bansa dahil sa military partnerships ng Pilipinas. Ito ang balita. Sa susunod na buwan, pag-uusapan na ng Pilipinas at France ang posibilidad ng pagkakaroon ng Visiting Forces Agreement o VFA sa pagitan ng dalawang bansa. Inihayag ito ni French Ambassador to Manila, Marie Fontaner. Ito ay matapos lagdaan ng dalawang bansa ang isang letter of intent para ma-explore ang isang Visiting Forces Agreement. Nilinaw naman ng French Ambassador na sa isang regular meeting ng Philippine and French Defense Ministers isasagawa ang pagtalakay sa VFA. Ngayong Balikatan Exercises 2024 sa pagitan ng Pilipinas at Estados Unidos, nagsimula na ring makibahagi sa pagsanay ang French Navy ships. Samantala, nagpahayag naman ng concern ng isang makabayang bloc lawmaker sa posibilidad na dumami pa ang mga banyagang sundalong makakapasok sa bansa dahil sa maluwag na pulisiya ng pamahalaan. Ayon kay House Assistant Minority Leader Gabriela Women's Party List Representative Arlene Brosas, ipinapakita nito ang kawalan ng konsultasyon sa mga mamayang Pilipino sa usapin ng seguridad. When you open the can of worms, pwede pala, parang ganyan. So ngayon, lahat ng mga bansa, Australia, France, etc., they want also to be here kasi pwede pala na i-open ng ganon, nang hindi naman pala kinakailangan ng pagkilala sa karapatan ng mga mamamayang Pilipino. Kung ang mambabatas din ang tatanungin, nais na nitong itigil na ang balikatan exercises sa pagitan ng Pilipinas at Estados Unidos. Ito ay lalo na't nakakabahala rin anya ang pagde-deploy sa Pilipinas ng missile system ng Amerika, kabilang na ang Tomahawk land attack missile sa Northern Luzon. Ayon sa mambabatas, isinasapanganib nito ang soberanya at seguridad ng bansa. Itigil lang balikatan exercises, no to war tayo, itigil lang lahat ng encroachment sa ating bansa. Naghain na ang makabayang bloc lawmakers ng House Resolution No. 1688 upang imbestigahan sa Kamara ang deployment ng US missiles. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nanumpa na ngayong araw bilang kalihim ng Department of Migrant Workers si Hans Leo Kakdak. Mismong si Executive Secretary Lucas Bersamin ang nag-administer ng oath ni Kakdak bilang ad interim secretary ng DMW. Sa isang panayam, sinabi ng bagong DMW Secretary na mahigpit ang bilin sa kanya ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na pangalagaan ang proteksyon ng mga Pilipinong nagtatrabaho sa ibang bansa. Personal umanong sinabi sa kanya ni PBBM na tiyakin ang agarang tulong sa mga nangangailangang Filipino migrant workers. Itinalaga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si Undersecretary Kakdak matapos ang 7 buwan mula nang ma-designate siya bilang officer in charge ng kagawaran noong September 2023 kasunod ng pagpanaw ni Secretary Susan Toots Ople. Hindi matutuloy ang graduation ceremony sa University of Southern California sa Los Angeles, California, USA. Busod ito ng mga kilos protesta laban sa Israel-Gaza war. Ito ang balita ni Lynn Perez. Kinansela na ng University of Southern California ang main graduation ceremony nito sa May 10 dahil sa security reasons. Bungsod ito sa nagpapatuloy na campus protest laban sa gyera sa pagitan ng Israel at Hamas sa Gaza. Karaniwang dinadaluhan na mahigit na 65,000 na tao kada taon ang graduation ceremony. Kumalat na sa ilang dosenang campuses sa buong Estados Unidos sa mga kilos protesta. Kabilang na sa New York University, Yale University, Harvard University at Georgetown University.
Nagsimula ito sa Columbia University sa New York City noong nakalipas na linggo. Samantala, sa Atlanta, Georgia, 28 protesters na ang inaresto sa Emory University matapos na i-disperse ng mga pulis sa mga nagpoprotestang estudyante. Sa University of Texas, Austin naman ay dinakipang 57 estudyante na kabilang sa demonstrasyon. Naka-riot gear at bisikleta na ang mga state troopers habang tinutulak palayo sa campus sa mga demonstrador. Ayon sa pahayag ni Texas Governor Greg Abbott, anti-Semitic ang protesta at dapat aniyang patalsikin sa universidad ng mga lumahok sa kilos protesta. Subalit giit ng mga student protesters na kailangang itigil ng Amerika ang pagpapadala ng weapons sa Israel at inakusahan din ng mga ito ang US government ng pagsuporta sa umano'y nangyayaring genocide sa Gaza. Ayon naman sa University of California, tinanggal na ang protest encampment sa campus nito. Gayunmay nananatiling bawal pumasok sa campus ang sinumang hindi faculty member o estudyante ng paaralan. Lynn Perez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nakipagpulong si U.S. Secretary of State Antony Blinken sa Chinese Foreign Minister na si Wang Yi sa Beijing, China. Agenda sa meeting ng dalawa ang iba't ibang issue kabilang na ang tumitinding tensyon sa pagitan ng dalawang bansa dahil sa pagsuporta ng China sa Russia sa gyera nito laban sa Ukraine. Layo ng muling pagbisita ni Blinken sa China na mapanatili ang progress sa ugnayan ng Washington at Beijing. Wagi ang AFP Lady Gunners sa 3 straight sets kontra DFA emissaries sa pagpapatuloy ng first round ng preliminary sa Paco Arena sa Maynila kahapon. Panalo naman sa 3 magkakasunod na set ang BFP Firefighters laban sa Comelec Suffragettes. Habang nasa top spot na ang PNP Lady Patrollers matapos pataubin ang SSS Pension Protectors sa 3 sets to 0. Ito ang balita ni Hari Ilagan. Sa pagpapatuloy ng first round preliminaries ng UNTV Volleyball League Season 2, wagi ang AFP Lady Gunner sa 3 straight sets kontra DFA emissaries sa Paco Arena, Manila kahapon. Nagtapos ang laban sa score na 25-10, 25-18, 25-23. Best player of the game si Mary Ann Pantino na may 16 attacks, 1 block at 2 service aces. Nasa top spot pa din ang Lady Gunner na may 5 win, 1 loss. Pangwalo naman sa standing ang emissaries na may 0 win, 5 losses. Kasi yun na rin yung plan namin from the practice then up to the game. Marunong sila makinig sa mga coaches eh. Yan ang lagi namin sinasabi sa kanila kasi kami yung nakakakita sa labas. Dapat doon pa lang wala na errors, less errors. Hindi naman mawawala yung error pero ileless lang nila. Inaral naman namin kahit paano dumikit naman. Pero yun nga, kakapusin talaga kapag dating sa ganyan. Lalo yung training namin is super less lang talaga. Pero happy na rin kahit paano with that, nakakagalaw naman sila. Sa second game, panalo ang BFP Firefighters kontra Comelec Suffragettes sa 3 magkakasunod na sets na nagtapos sa score na 26-24, 25-18 at 25-16. Napiling best player of the game si Gang Abellana na bumomba ng 6 na atake, 2 blocks at 3 service aces. Nasa pang-5 spot na ang Lady Firefighters na may 3 win, 3 losses. Nasa pang-3 spot naman ang Suffragettes na may 4 win, 2 losses. First time and alam natin na malakas ang Comelec, no? Pero yun nga, medyo nung nakaraang araw binago namin yung strategy namin eh. Talagang tinutukan namin yung galaw ng kalaban. Nag-scout kami. Yung team namin nawala ng depensa, nawala kami ng service receive kaya ayun, nawala. So gumaan sa kalaban namin yung mga balik namin ng bola. So nakaka-atake sila na maayos.
Nasa top spot na din ang PNP Lady Patrollers matapos pataubin ang SSS Pension Protectors sa 3-0. Nagtapos ang laban sa score na 25-17, 25-17, 26-24. Nakapagtala naman ang Lady Patrollers ng 5 panalo at 1 talo. Best player of the game naman si Mila Flor Ronquillo. Nasa pang-7 standing naman ang Pension Protectors na may 1 win, 4 losses. Ang napag-usapan namin na i-stretch it namin talaga na kasi ayaw na namin madungisan yung record namin para tuloy-tuloy lang kami sa panalo. Actually yung preparation namin sa PNP, kung ano lang yung napanood namin sa past games nila at saka sa experience namin sa kanila nung pre-season. Kasi sila yung naging ka-pre-season game namin. Pero yun, talagang kinulang sa exposure, parang medyo kinabahan yung team. Pero sana sa second round makabawi kami. Samantala, abangan ang susunod na bakbakan sa Liga ng Public Servants sa Win in Sports, Win for Charity. Sa darating na Huwebes, May 2, 2024 sa Paco Arena, Manila. Magtutuos ang SSS Pension Protectors versus Comelec Suffragettes sa first game alas 12 ng tanghali. Susundan naman ito ng paghaharap ng VFP Lady Firefighters laban sa DFA Emissaries alas 2 ng hapon. Habang Judiciary Justice Servers at PNP Lady Patrollers ang maglalaban sa Game 3 alas 4 ng hapon. Live itong mapapanood sa social media account ng UNTV News and Rescue at UNTV Sports. Haring Ilagan, UNTV, News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Simpleng lagnat at paulit-ulit na pamamaga ng lalamunan. Posibleng dahilan ng pagkakaroon ng bacterial infection sa tonsils na naihahawa ang ibang tao pagka nalanghap sa hangin. Ito ang balita ni Kichi Cipriano. Well, tonsillitis is an infection. So there's an infection in your tonsils, causing problems like fever and sore throat. Ayon sa isang pediatric ENT specialist na si Dr. Claydine Marie Antoinette Barrientos ng Makati Medical Center, maaaring malanghap sa hangin at maipasa ang bacterial infection ng tonsillitis. Aniya, mas madaling kapitan ng bakterya ang mga bata dahil sa immature pa ang immune system nito. Mas madalas lang siyang nakikita sa mga bata. Mas madalas na ang nagkaka-infection ng tonsils nila is children. Mas mababa kasi yung immune system ng mga bata. So yung basic immune system nila, medyo hindi pa ganun ka-mature. Kadalasan yung kanilang tonsils, mabilis ma-infect. Nakakahawa siya. And also, yun yung isang reason kung bakit madalas siya sa bata. Kasi pag pumupunta sa school, minsan hawa-hawahan sa school. Kaya ang main na problema talaga sa bata is usually respiratory tract problems. Part kasi yung tonsils, nung nandun siya sa may respiratory tract natin. So, sa hangin siya talaga nakukuha. Dagdag pa nito, maaari ring magkaroon ng rare complications sa puso at kidney na dulot ng bakterya dahil sa tonsillitis. May specific type ng tonsillitis na yung bacterial yung nagkakos and may specific bacteria na pwede kasing mag-complicate siya sa heart or even sa kidneys. So, it's a common but rare. It's a rare complication of yung bacterial tonsillitis talaga. Alamin ang iba pang detalye ukol sa pediatric tonsillitis. Manood ng Doctors on TV ngayong linggo, alas 7 ng umaga. Dito lang sa UNTV. Kichi Cipriano, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nagpalitan sa paggamit ng kani-kanyang artillery weapon ang mga tropa ng Philippine Army at US Army Pacific sa isinagawang live fire exercise sa Laur, Nueva Ecija. Ito ang balita ni Nestor Torres live.
Nestor, gaano ba kalalakas yung artillery at gaano kalayo ang kayang abuti ng mga yan? Magandang hapon, Rosalie. Ito ay sobrang lakas at ito ay kayang umabot ng 5 hanggang 40 kilometers ang nasabing pagsabog ng artillery. Patuloy na pinalakas pa ng puwersa ng Philippine Army at US Army Pacific ang interoperability sa nagpapatuloy na balikatan exercises. Sa nagpapatuloy na Salaknib Live Fire Exercise 2024 ngayong Abril, higit 100 sundalong Pilipino at Amerikano ang nakilahok ngayong taon. Sa live fire exercise sa Laur, Nueva Ecija, ginamit ng mga Pilipinong sundalo ang artillery asset na 105mm weapon at 155mm M777 howitzer ng US. Habang ang US Army Pacific naman nagpasabog rin ng sunod-sunod. Gamit nila ang 4 na howitzers ng Philippine Army na 2 105mm M101 at 2 Atmos 2,155mm self-propelled artillery howitzer. Ang nasabing mga ammunition o bala ay kayang umabot ng hanggang 5 to 40 kilometro depende sa dimensyon o bala na ginamit. Yung mga pinapaputok natin ngayon are our artillery assets from both the Philippine Army and the US Army Pacific. Ang bagong kagamitan po natin, kaya po niyang umabot hanggang above 40 kilometers. Depende po yan sa special ammunition na available sa inventory natin. Itong exercises na ito, yung target area natin is ang impact area ng combat readiness training area ng Fort Magsaysay. We have cleared that impact area. Ang 28 years old na US Filipino Army na si Aaron Reyes nakasama sa training at live fire exercise ng Salaknib matapos ipadala siya ng US Army. Anya, masaya siya dahil natulungan niya ang mga sundalong Pilipino ng paraan ng paggamit ng artillery weapon ng Amerika. Bali, nag-a-assist po ako dun sa Howitzer Section Chief at nag-translate po ako para mas maintindihan po ng ating mga Philippine Army soldiers para mas madali po yung communication para sa isa't isa, para po masigurado po natin ang safety ng ating mga personnel at ng ating equipment, dahil ito isa po ito sa pinaka-importante mga bagay para po mapagpatuloy natin ang ating mga mission. Samantala, para naman kay Lieutenant Matthew Cahill ng US Army, malaking tulong ang nagagawa ng Salaknib sa mga sundalong Pilipino at Amerikano. Sa pamamagitan nito, nagkakaroon ng partnership at relasyon ang mga personnel ng US at Philippine Army para maibahagi ang iba't ibang kaalaman at experience na makapagpapabuti sa kanilang trabaho. What you saw under the nets and on the pieces is exactly why we're here, is to build the partnership between ourselves and the Filipino Army. And so, he hit on it. We started a couple of weeks ago with some classes and courses to discuss the different particularities of the two systems. And then what you saw was the culmination of that event, where we had young soldiers and officers from the Filipino Army working in various jobs under our nets. And then we turned right around and walked over and got a chance to shoot on the M2 Alpha 2s and then the Atmos system, which I'll be honest, a lot of our guys were very excited to get after. So yeah, it was great event. We also learned a lot from our American counterparts. The US Army, they brought a lot of new equipment and introduced new trainings to learn how to use those equipment. Learn how to operationalize those capabilities that is new to us. So with the subject matter expert exchanges, we have learned a lot from them. Rosalie, ito nga Salaknib 2024 ay napakagandang experience para sa mga sandatang lakas ng Pilipinong sundalo at Amerikano, at ito ay taon-taon na isinasagawa kung saan nga ay nagpapalitan ng iba't ibang kaalaman at training at experience ang ating mga kasundaluhan para sila naman ay maka-adapt din ng iba't ibang mga kaalaman na magagamit natin sa bansang Pilipinas.
At yung mga latest live, balik sa iyo. Rosalie? Alright, maraming salamat. Nestor Torres nag-ulat ng live mula sa Bustos, Bulacan. Negatibo sa drug residue ang dalawang sports utility vehicle na inabandona sa San Luis, Pampanga. Pero natukoy na ng pulisya ang mga may-ari nito na parehong person of interest sa bulto ng iligal na droga na nasabat sa Batangas. Ito ang balita ni Lea Ilagan. I cannot give the specific identification po nitong mga POIs dahil ongoing po yung case build-up po natin. What I can share po sa inyo, ma'am, ay yung nakapangalan at nakabili at nakapangalan po doon sa dokumento po ng sasakyan is the same POIs po natin na nagrenta po nung bahay doon po sa Nasug po, Batangas po. Natapos na ang field testing ng forensic group ng Philippine National Police sa dalawang sports utility vehicle na natagpo ang abandonado sa San Luis, Pampanga noong April 21. Ang dalawang SUV ay sinasabing sangkot sa alitagtag drug hole matapos makitang kasama ito ng van na puno ng shabu bago maharang sa checkpoint. Ayon kay PNP Public Information Office Chief Police Colonel Jean Fajardo, negatibo ang dalawang sasakyan sa mga bakas ng droga. Subalit, mayroon umanong mga botelya na nakuha sa loob ng sasakyan na siyang isinasailalim pa sa test. Based po doon sa kanilang test ay wala pong nakuha na any residue po ng illegal drugs doon sa black Land Cruiser at saka doon sa white na Ford Explorer. However, may mga nakuha po doong mga botelya at ngayon po ay sumasailalim sa DNA examination to establish po yung mga possible identities po ng mga taong sumakay po doon sa dalawang sasakyan. Kinumpirma din ni Colonel Fajardo na kilala na nila ang may-ari ng dalawang SUV at kabilang ito sa listahan ng kanilang mga persons of interest. Nagmatch po yung nakuhang mga dokumento po sa loob ng sasakyan at based po sa ating verification sa LTO ay lumalabas po na ito pong Land Cruiser na black po ay pagmamay-ari po nung isa, nakapangalan po sa isa sa mga persons of interest natin. Nabenta po yan sa kanya sa halagang 5.3 million pesos. Ayan po yung deed of sale at nakapangalan din po yan doon sa ating persons of interest. Same thing po doon sa white Ford Explorer ay naibenta na rin po yan at yung nakakabit po na plaka nung dumaan po yan sa Batangas po ay yan din po yung totoong plaka pa niya po niya at naibenta na rin po yan doon sa isa sa mga persons of interest po natin sa halagang 520,000 or more plus po na bayad po. Dagdag pa ni Colonel Fajardo, base sa pakikipag-ugnayan nila sa Bureau of Immigration and Deportation, nananatiling nasa bansa ang mga persons of interest. April 15, nasabat ng pulisya sa isang checkpoint sa Alitagtag, Batangas ang isang van na mayroong 1.4 tons na shabu na nagkakahalaga ng 9.6 billion pesos. Nahuli din at nasampa na ng kaso ang driver nito na dating miyembro ng US Army. Lea Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Tuluyan ng pabababain sa pwesto ng Commission on Elections o COMELEC si Cagayan Governor Manuel Mamba oras na hindi ito makapaghain ng motion for reconsideration sa kanilang desisyon sa disqualification case nito. Ayon naman sa abogado ng gobernador, maaaring sa Lunes ay makapaghain na sila ng mosyon. Ito ang balita ni Dante Amento. Inuulit natin, ito ay hindi final and executory. Ito ay subject sa motion for reconsideration. Nilinaw ng Commission on Elections o COMELEC na hindi pa pinal ang desisyon ng kanilang First Division na pagdiskwalipika kay Cagayan Governor Manuel Mamba. Ayon kay Chairman George Erwin Garcia, magiging pinal lang ang desisyon kapag walang naihaing motion pagkatapos ng 5 araw. Sa isang disqualification, as a division, kapag ito ay nailabas ng COMELEC division at hindi nag-file ng motion for reconsideration sa 5 araw matapos matanggap ng respondent ang desisyon, final and executory na siya.
Kapag walang anumang motion si Mamba ay maglalabas na ang COMELEC ng writ of execution. Kasunod nito ay kailangan ng bumaba ng gobernador sa pwesto at papasok ang Department of the Interior and Local Government o DILG para pangunahan kung sino ang uupong bagong gobernador ng Cagayan. Ini-issue po ang writ of execution kung walang na-file na motion for reconsideration at naging final and executory decision doon sa 5 araw na binabanggit ko. Batay sa rules, masusunod ang law of succession o ang vice-gobernador ang posibleng pumalit. Ayon naman sa abogado ni Mamba na sa attorney Romulo Macalintal, wala pa silang isinumiting motion for reconsideration. Pero posibleng sa Lunes anya, April 29 ay maghahain sila sa COMELEC. Sa desisyon ng COMELEC First Division noong isang araw, diniskwalipikan nito si Governor Mamba kaugnay noong nakaraang May 9, 2022 elections. Ang disqualification ay inihain ni Victorio Casaway dahil sa isyu ng paglalabas, paggamit o paggasta ng pondo ng pamahalaang pandalawigan ng Cagayan sa loob ng prohibition period na itinakda ng COMELEC mula March 25 hanggang May 8, 2022 noong panahon ng eleksyon. Partikular na ginamit umano ni Mamba ang pondo ng gobyerno sa pamimigay ng ayudang pinansyal, transport vehicle sa ilalim ng programang No Barangay o Town Left Behind. Umaabot umano sa 68.8 million pesos ang perang iligal na nailabas. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Naniniwala ang ilang mga commuter group na hindi napaghandaan ng gobyerno ang inaasahang transition sa modernisasyon sa hanay ng mga pampublikong transportasyon. Ito'y dahil hindi pa nila sasapat ang mga modern jeepney kapag nawala ang mga tradisyonal na jeep na hindi magko-consolidate hanggang April 30. Ito ang balita ni JP Nunez. Kinakabahan kami na by May 1, yun na, baka from where I live, hindi na ako madaling makakuha ng jeep, kundi lalakarin ko na hanggang Lopez, hanggang Olivares. Ganun ang scenario talaga kasi if it looks like na i-enforce talaga nila itong consolidation deadline and talagang tatanggalin sa kalsada ang mga hindi nakapag-consolidate, ang ending talaga niyan, ang mananakay ang magsasuffer. Inaasahan na ng mga grupo ng commuter na posible ang transport crisis pagsapit ng May 1. Ito'y kapag hindi na nakabiyahe ang mga tradisyonal na jeep na hindi magko-consolidate hanggang sa deadline na April 30. Sa paglalarawan ng Commute and Move Metro Manila, kung ngayon pa lang ay nahihirapan na ang mga commuter na makasakay, lalo pa itong mapapalala pagsapit ng May 1. Bukod dito, kahit naman na modernize na ang ibang jeep, hirap pa rin ang mga commuter na sumakay sa modern jeep. Ang ibang modern jeep kasi pinupuno ng mga pasahero at nagsisiksikan na sa loob. Para sa Move as One Coalition, hindi na paghandaan ng gobyerno ang inaasahang transition sa mga pampublikong transportasyon sa May 1. Wala umanong kwenta ang deadline lalo na't may kakulangan pa umano sa mga pampublikong transportasyon na ipapalit sa mga tradisyonal na jeep na mawawala sa kalsada. Senseless po talaga yung deadline sa April 30. Kasi yung nasabi ko nga po kanina na may mga kondisyon para sa bawat ruta na ma-improve talaga yung commuter service, hindi pa nagagawa ng gobyerno yung side nila ng pag-prepare dun sa mga ruta. So things like service plans, things like service contracts, things like even the most basic local public transport route plans, lahat po yun hindi high quality. So, given na maraming mga areas where government hasn't prepared, does consolidation make sense for the commuter? Absolutely not. Ayon sa Department of Transportation o DOTR, ang April 30 deadline na idineklarang pinal ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay wala na talagang extension dahil nasa halos 80% na ang nag-consolidate. Mayorya na nila ito ng mga operator kaya dapat nang ituloy ang modernisasyon. Consolidation will end April 30. Ang focus na po namin with your inputs, how to improve the program. Yung mga mention po yan to stop the program na itabi, with due respect, it will never happen. Taliwas naman sa pahayag ng mga commuter group, sinabi ng DOTR na nakahanda ang gobyerno sa inaasahang transition. Ang pinofocus ngayon ng government is to really make the commuters have the best possible transition
from April 30 onwards. Sa ngayon, wala pang eksaktong datos ang inilalabas kung ilang mga tradisyonal na jeep ang hindi nakapag-consolidate at mawawala na sa kalsada pagtapos ng April 30 deadline. Pero ayon sa Office of the Transportation Cooperatives o OTC, bago ang deadline, marami pang humabol sa consolidation. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Isinailalim na rin sa state of calamity ang South Cotabato dahil sa epekto ng El Niño phenomenon. Inaprubahan ng Sangguniang Panlalawigan ang deklarasyon dahil sa nararanasang matinding tagtuyot, partikular sa mga bayan ng Banga, Norala, Surala, Tantangan at Tiboli. Base sa inisyal na ulat ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office sa lalawigan, umabot na sa 201.9 million pesos ang halaga ng pinsala sa mga pananim, livestock at infrastruktura. Nagsagawa ng kilos protesta ang mga residente laban sa ipinatutupad na tourist entry fee sa Venice. Layo ng tourism tax na mapangalagaan ang lungsod mula sa mass tourism. Ito ang balita ni Azel Kaisip. Simula April 25, ipinatupad na ang pagbabayad ng tourist entry fees sa Venice para sa day trippers sa halagang 5 euros o 310 pesos. Kauna-unahan itong ipinatupad sa layuning tugunan ang mass tourism na nagpapatindi ng posibilidad na mailagay ang Venice sa UNESCO's danger list. Gayunman, tinutulan ang tourist fee ng mga residente dahil tila itinuturing anilang isang museum ang historic Italian city. Labag din anila ito sa karapatan ng malayang paggalaw o freedom of movement. Sa ilalim ng trial scheme, kailangang bumili ng tiket ang mga bisita at nagsasagawa naman ng spot check sa mga inspektor sa mga pangunahing entry points. Vu que Venise est assez petit, oui, c'est quand même bien d'avoir quelque chose pour contrôler un petit peu, éviter qu'il y ait beaucoup trop de monde et que ça soit impossible à circuler. Ricordare a tutti che siamo nell'Unione Europea e che anche l'Italia, nella sua Costituzione, garantisce il libero passaggio, come il Trattato Schengen, in tutti i territori dell'Unione e d'Italia. Quindi non si capisce perché Venezia debba essere una cosa diversa. No ticket. Sì, non si paga per entrare in città, anche perché chi paga poi, tra l'altro, è una percentuale minoritaria. Ma no, la prenotazione è stata molto facile sul sito del Comune di Venezia. Devo dire che l'abbiamo scoperto per caso perché non eravamo stati informati dalla struttura alberghiera, ma con la struttura alberghiera siamo anche esenti dal pagamento, quindi per noi è stato facile, comodo e rapido e anche adesso all'accesso senza nessun problema. Sa ulat ng Mayor's Office, nasa 13,000 tickets ang naibenta simula nang ipatupad ito araw ng Huwebes alas 8:30 ng umaga. Target ipatupad ang Venice access fee sa loob ng 29 na araw sa taong 2024. Karamihan sa mga araw na ito ay weekends mula buwan ng Mayo hanggang Hulyo. Layon nitong mahikayat ang day trippers na bumisita sa mga araw na mas maluwag. Azel Kaisip, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Mas pipiliin na lang umano ng ByteDance na magsara na lang ang TikTok sa Estados Unidos kaysa ipagbili ang app. Ito ay pagkatapos na magawa na ng Chinese company ang lahat ng legal na opsyon upang mapigilan ang pagpapatupad sa legislation na magbabawal ng platform sa App Store sa Amerika. Dagdag pa rito, hindi isusuko ng kumpanya ang core algorithm nito. Ayon sa sources, may limitadong epekto lang sa business ng ByteDance ang pagsara ng TikTok sa Estados Unidos. Sa panahon ng matitinding sakuna, isa sa naapektuhan ay ang ating communication lines. Kaya naman patuloy na naghahanda ang malaking pwersa ng UNTV News and Rescue sa mga ganitong senaryo upang makapagbigay ng tulong at maayos pa ring makatugon sa mga nangangailangan sa panahong pahirapan ang mismong komunikasyon. Ito ang balita ni Joshua Antonio.
Nobyembre taong 2013 nang tumama ang Super Typhoon Yolanda sa Pilipinas kung saan umabot sa mahigit 6,000 individual ang nasawi. Kabilang sa naapektuhan dito ay ang communication lines, partikular na sa Tacloban City na siyang pangunahing naapektuhan kaya pahirapan ang pagpapasa ng status report. Kabilang ang mga ganitong senaryo sa pinaghahandaan ng puwersa ng UNTV News and Rescue, kaya patuloy ang sinasagawang pagsasanay sa mga miyembro nito sa pangunguna ni Kuya Daniel Razon. Nakikita natin na yung mga nangyayaring disaster ngayon, mga lindol, mga matitinding mga sakuna, ay nagkokos para maapektuhan. At unang naapektuhan talaga sa mga disaster is yung communication. So nakita namin na isa yan sa tututukan namin ngayong Jamboree. Ngayong buwan ay nagsagawa ng Rescue Jamboree ang UNTV, kabilang ang mga rescue team mula Luzon, Visayas at Mindanao. Welcome po sa ating UNTV News and Rescue Jamboree ngayong 2024. Sana ay higit naman tayo talaga maka-acquire ng mga kakayahan para higit na makapagsilbi sa ating mga kapwa-tao. Naging tema sa aktibidad na ito ay ang pagsunod sa instructions at mga paraan sa komunikasyon sa panahon ng sakuna. Hindi rin nawala dito ang pagkakaroon din ng endurance activity para makita ang kakayahan ng bawat isa kahit na ilang kilometro pa ang lalakarin na kung tawagin ay Millennial Walk, River Crossing at Tissue Relay Race. Number 1, huwag yung bubuksan yung envelope. Pwede nyo tupiin, pero bawal silipin kung ano ang nasa loob. So ang goal natin dito ay hindi matapos ng mabilis. Ang goal natin dito ay sabay-sabay kayong makabalik ng buo. Kaya ang instruction namin kilalanin ninyo kasi bawal magsalita. Napaka-importante ng instruction kasi once na hindi po natin sinunod, gaya po kung may team leader, pag hindi po natin sinunod ang kanyang instruction, maaari pong yung sinasagawa po natin pag-rescue, imbes na makatulong po tayo, baka makadisgrasya pa tayo ng ating mga sinasagip. Laging sinasabi ni Kuya na follow the instruction po talaga. Yun po ang pinaka-importante po. Wag na wag kayong magpapadistract. You need to focus your goal. Kung i-apply na po natin yung mga natutunan natin dito sa panahon ng sakuna, kasi napaka-importante po ng kooperasyon sa isa't isa at pagsunod dun sa sinasabi ng nangunguna sa atin. Isa ito sa napakahalagang aspeto bilang mga tagasagip buhay na sumunod sa mga instruction at manatili kung ano ang pangunahing layunin sa binuong UNTV News and Rescue. Dalangin ko po na maging mabunga yung inyong pagkikita-kita dito at sana higit na makapagdulot sa atin ng atin pong kasiglahan na magtulong-tulong sa layunin natin na higit na makatulong din sa ating mga kapatid at sa ating mga kapwa-tao. Sa awa at patuloy na paggabay ng Panginoon, mananatili ang prinsipyong patuloy na ipinapaalala ni Kuya Daniel Razon na mananatili sa aming mga tagasagip buhay. Saving lives is not just a duty for us, but a lifetime commitment. Joshua Antonio, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Nakatakdang maglabas ng bagong solo album ang BTS member and leader na si RM. Ang 11-track second solo album na may title na Right Place, Wrong Person ay inaasahang maire-release sa susunod na buwan. Tampok pa rin dito ang unique lyricism ng South Korean rapper-songwriter. Si RM ay kasalukuyang nasa military service kasabay ng iba pang BTS members. 2018 nang unang maglabas ng solo album ang main rapper ng grupo na may pamagat na Indigo. Mapapanood na ngayong linggo sa SM Mall of Asia Arena ang 12th installment ng Wish Date na pinamagatang Unexpected. Ano naman kaya ang mga dapat abangan ng ating mga wisher? Ito ang balita ni Catherine Brown. Love beyond boundaries. Hanggang saan ka kayang dalhin ng pagmamahal? Paano kung ang pag-ibig na nabuo ay yung hindi nyo inaasahan? Handa mo bang gawin ang lahat sa ngalan ng pag-ibig?
Sa darating na 12 installment ng Wish Day concert na may pamagat na Unexpected, matutunghayan na ang inaabangan at kakaibang love story na magpapaiyak, magpapakilig at magpapaibig sa ating mga wishers. Starring promising actors Katie Yalong, TJ Marquez, Riza Fokerson, Tim Tupil at Jameson Blake. Ayon kay TJ Marquez, magkahalong excitement at kaba ang kanyang nararamdaman dahil first time niyang gagawin ang live acting. Ayun, kinakabahan ako. To be honest, kinakabahan ako kasi baka mamaya kumaway ako sa audience, ganyan. Or baka pag nagsigawan sila, mangiti ako. But ito, nagkaroon kami ng rehearsal before the show. Meron kaming practice. Hopefully, maging successful naman ang first time ko mag-live show sa 28. Dagdag pa nito, na iba talaga ang concept na ginagawa ng Wish sa bawat show na pinapalabas nila. Every time na may gagawin ako sa Wish Date, tsaka kahit napapanood ko yung mga ibang ginagawa nila, nakakatuwa yung concept nila because hindi lang siya basta gumawa lang sila ng storya, but it's very relatable at saka talagang mamumove yung audience, talaga affected lahat kasi maganda yung bawat eksena, kaya hindi mo pwedeng palampasin yung mga scenes na gagawin namin kasi hindi mo ma-appreciate yung film kapag may pinalampas ka. Todo rin ang preparasyong ginagawa ni Kate Yalong para sa Wish Date na ito. Yung very pinaka na preparation ko for this role na to is very different dun sa ginawa ko sa Araneta, which is sa Invisible. Ngayon naman, iba kasi ngayon eh. More on, I have lines na talaga. Before, mas konti yung lines ko, so I need na prepare talaga. Prepare ko talaga yung sarili ko for the scenes. Need ko talaga, memorize ko talaga yung mga lines. Dahil iba talaga on stage kesa sa film. Abangan din ang live performances na lalong kukuha ng loob ng ating mga wishes at hindi makakalimutan. Kabilang sa mapapanood ng live sina Asia's Limitless star Julie Ann San Jose, alternative pop rock powerhouse Six Cycle Mind, singer-songwriter Arthur Miguel, at tayo ay sasayaw sa kulog at ulan, iikutin ang tala at buwan habang tayo ay naliligaw, pakinggan ng pusod ng bibig. Up-and-coming singer na si Haki, at ang OPM band na Cup of Joe. Ingay sa tabi, magulong kapaligiran, sa'yo lang ang tingin, di pinapansin, ika'y paikutin ng daan-daan sa gitna man ng daan. Mapapanood na ito ngayong darating na linggo, April 28, 2024, alas 7 ng gabi sa Mall of Asia Arena. Para sa iyo pang mga updates, bisitahin lang ang social media pages ng KDR Music House. Catherine Brown, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Narito naman ang ating mga kausi ngayong araw ng Biyernes. Salamat at shout out kina Ed J.R. Red, Blessy C.J., Rome Jojo, Helen Valiente, Alvin Faderagao, Randy Bukod. Salamat sa inyong patuloy na pagsubaybay sa Ito ang Balita. Narito naman ang mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng Isaias 32:17 na nagsasabi, "At ang gawain ng katwiran ay magiging kapayapaan, at ang bunga ng katwiran ay katahimikan at pagkakatiwala kailanman." At yan ang kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksiyan. Kayo po ay makapagtitiwala ng aming nakita at narinig ang aming ibinabalita. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang gabi.